So ayan, hello sa inyo mga kadiwa at welcome back sa ating munting channel. So sa ating video na ito ay hindi tayo magre-repair ng ating TV, no? So TV ito na Skyward. So tanggalin muna natin yan. So ito ay Skyward ito. Yan. Yan, Skyward yan. Pag binaliktad, baliktad na lang natin yung TV. Makita. Yan. So ito. So yan ay Skyward na TV. Yan o. Yan o, Skyward na TV na 24 inches. So sa ganitong TV, so kinonvert ko na ito sa backlight, yung kanyang backlight, yun na lang yung gumagana. So ito ay kasi ayan o, yung screen nya wala na, puti na. So yan ay ano na yan siya, yung reflector na ng ating backlight. So bakit ko nga ba tinanggal yung LCD nya? So balak ko kasi na ilagay ito na gawin kong studio light. So itong backlight nya naman, pagka itong board ang ating gagamitin sa pag-power ng kanyang backlight, so ang kinukonsumo lang niya is almost 36 watts lang. Yan, 36 watts lang yung kanyang kinukonsumo pagka yung backlight lang yung ating pinapagana. So sa ganito, ang gagamitin ko lang naman ay backlight. So ito, pwede nyo na itong gamitin. Ito, yung supply niya na to na 12 volt ito, hindi kasi ito AC. Ang kanyang supply is 12 volt talaga yan, input niya sa TV. So pwede nyo na ito siyang hindi natatanggalin, na ito na mismo yung gagamitin nyo para sa backlight, para yung kanyang ito yung original niya na supply. Pero sa mga TV kasi meron tayong tinatawag na standby mode. So pag wala tayong pag yung TV natin walang na-receive na signal dito sa kanyang sa may kanyang AV, yung sinasalpakan ng TV Plus or yung kanyang antena, pag wala siyang na-receive dyan, ang mangyayari wala, hindi siya, naka-standby mode siya, yung picture na no signal. Pag tumagal siya dyan ng mga 5 minutes or 2 minutes and 30 seconds na naka-standby mode lang siya na no signal, ibig sabihin ang mangyayari niyan, mamamatay siya. So yun yung kanyang paraan para mag-energy save. So kaya mamamatay ito siya pag habang ginagamit nyo, mamamatay yung ating supply, mamamatay yung inyong ilaw. Kaya bumili tayo ng yan, ganito. So ito yung ating LED backlight driver na ang kanyang output, ang kanyang input ay 220 volt. Yan, pwede isasaksak lang siya sa outlet. Yan, so pag isasaksak siya sa outlet, tapos yung kanyang output is DC. Ayan, nakalagay LED. Yan, LED. So LED, tapos yung kanyang output sa kanyang para sa LED supply is maximum is 100 volt. Tapos yung kanyang minimum ay 30 volt. So ito ay 35 volt yung kanyang supply, yung sa ating TV. So ibig sabihin swak na swak siya. So ngayon susubukan natin. So syempre dahil metal to, sapinan natin. Yan, sapinan. Tapos kuha tayo ng tester, tignan natin kung magana. So kuha lang tayo. Yan, ito na yung ating tester. Yan, so testing natin, set natin ito sa DC. Yan. Yun. So DC na tayo. So natin yan, so ganito lang natin. So naka DC tayo. So i-connect natin yung ating positive dito. Yan, agad-agad nyo na i-connect para hindi na tayo mag-connect dyan, kasi
pag ito pinower natin unloaded, ang ibig sabihin ko sa unloaded, wala siyang load, wala siyang LED na sinusuplayan, ang mangyayari yung pinaka maximum voltage niya ang i-output niya. So ganun yun. So saka lang siya mag-auto voltage, yung tinatawag nating auto volt, pagka meron na siyang load. So re-reduce niya yung voltage niya dun sa mismong car, ano lang, rated lang ng ating load. So yan, make sure na walang mag-short ha. Yan, saksak natin, plug in natin dito sa ating outlet. Yan, saksak na, di ba? Ayan o, ito yung ating plug. So diretso lang naman yan dito, ayan o. Ayan, ito lang yung plug. So diretso lang yan. So wala tayong ibang ano, sabihin nyo ano na yan. So isasaksak ko to. Saksak na, di ba? So ito na siya. Guys lang natin yung ating plug. So on natin yung breaker. Tignan natin kung magkakaroon siya ng output. Yun, nagkaroon ng output na 10.9 ay 109 volt DC. Yan o, DC. Kita nyo meron na siyang image na high voltage. So yan ay compatible sa ating TV backlight. So compatible yan sa ating backlight, kaya yan ang ating lalagay. So i-connect natin, subukan natin siyang i-connect sa ating backlight. So ingatan lang natin kasi meron pang voltage yan. Tingnan niyo, meron pa. Ayan o, meron pa, pero napakababa na lang. So kunika natin, gamit tayo ng alligator clip. Saan nga nabili? So kuha tayo ng mga alligator clip para sa ating connector. Yan, kailangan natin na gamitan siya ng alligator clip para hindi tayo magdudugtong-dugtong. So kunikan natin. Yan, Sino kasama mo po? connect natin. Ito kung tester natin. Ito, connect natin siya dyan. Tapos yung cutting negative, ito nating negative. Tandaan sa backlight po ng TV han, ano po yan, may polarity dahil siya ay tumatakbo sa DC. Yan, ito connect natin. Tapos ito, so connect natin to sa milliamps. Ayan, milliamps. I-measure natin yung kanyang current. Anniversary ko ng Lunes. Ayan, so current tayo. So ito yung kanyang input. So ito yung ating i-connect. Yan, wala pa rin expose. So lagyan natin yan dyan. Tapos itong ating negative, itong ano, so diretso lang naman yan, connect na natin dito. Yan. So ngayon, nakakonect na yan. So i-connect lang dito lang natin yan para hindi tayo so tignan natin kung gagana. So isasaksak to, outlet. Yun, nakita ninyo, patay natin yung ilaw. Yan o, umilaw na. Umilaw na siya. So papatayin ko, mamatay, di ba? On ko. Ayan. So gumagana. So on natin yung ilaw. So gumagana siya. Tapos tignan natin yung current. Sila ang nagbabantay na. On. Yan, nag-on. Ang current niya ay 227 milliamps. So ibig sabihin 0.22 milliamps yan pag dito sa ampere. So yan ay 227 milliamps. So ibig sabihin very low current lang yung kanyang tinatakbo. So maganda yan.
So ngayon, dahil sa nakita na natin na umiilaw na siya, so pwede na natin i-install. So hihinangin natin ngayon yan. Malaman po kung dito pa rin po siya sa akin. Yan. Yun nga po, baka ilang araw pa lang po. So hihinangin na natin, no? Magkaaway sila. So yan, sa ito, sa pagkakataon na ito, dahil kakasaksak lang natin dito sa ating ano, huwag muna nating hahawakan agad-agad. Malaman na lang Yan. wala na. So ito, wala na to. So tatanggalin na natin to. So as is pa rin naman to. So ang gagawin lang natin, putulin na natin ito. Alam mo sa totoo lang po yung pangalawa. Putulin na natin yan. So hindi na natin kailangan yan. Kung gusto niya, ibalik nyo. So dahil ito kasi hindi na ito magagamit na supply. So makita nyo, marami naman siyang capacitor. Pwede nyo siyang kukuha na ng scrap parts. So ito ay gumagana pa. Ito, gumagana pa ito. Itong board niya na to. So kung sakaling meron man ako repair na same lang siya ng design, or kung mas maganda, same ng model, same ng brand, pwede nating magamit si Skyworth board para ma-repair siya. So hindi na tayo dadaan sa repair ng mga board. So papalitan na lang natin kagad. So ngayon, gawin natin ito, lagyan natin yan. So makikita ninyo, meron tayo dito mga wires, diba, sa ilalim. So yan ang naka-series na ano, yung ating naka-series na LED. Yan lang, huwag na mag-inigay. Kaya ganon. Kaya meron niyang maraming wire dyan. Iloko po. So ngayon, balatan natin yung wire. So dandahanin na natin kasi napakanipis nito. Ayoko magbukas na ng ano. Pag naputol ito, bubuksan pa natin yung mismong TV talaga. Pero ayoko na magbukas. Kaya huwag na nating pahirapan yung ating sarili. So kung makikita ninyo, pwede naman natin siyang i-direkta na hinangin dito, diba? So pwede naman, pero dahil ayoko na ma-damage naman ito, wag na, diba? Wag na natin subukan. Baka masira pa, diba? Ayan. Ayan, connect natin. So Gusto na dito sa akin. connect pa natin dito. Yan. Connected na. So sa mga ganitong TV, tapos yung wire puti, tapos itim, lagyan siya ng daan, itim, yan ang negative. Tapos yung matira, kasi puti ito, positive. So hinangin na natin. Kuha tayo ng gloves. So tayo kailangan mag-gloves kasi matalsik din minsan yung hinang. Matalsik yung kanyang ano. Yan. So ngayon hinangin natin. So kuhanin natin yung ating LED. So sa mga gusto pong bumili ng ganitong backlight driver, ilalagay ko po sa description box yung nabilihan kong seller, yung, or yung kanyang link. So inisin pala muna natin yung ating hinang. Ari ko pagwag. Yan. Tinisin lang natin, tapos i-tint natin. Yan, tinted na. Tapos sinangin na natin. Parang may namatay. Yun. Tapos sinangin natin to. Yan. Sinangin na natin na maayos. Alas 5 po, tayo aalis. Yan. So okay na, nakahinang na tayo. So pwede na natin yang gamitin. Wait lang. Kailangan na natin yung patusok.
Yun. Kana. So ngayon, pwede na natin siyang lagyan ng electrical tape. Yan, lagyan natin ng electrical tape yan. Testing muna natin ulit kung gumagana. Ay, hindi, lagyan muna natin pala talaga ng electrical tape. So hindi na natin to kailangan na lalagyan ng sobrang kapal, kasi ano lang naman to, manipis lang yung mga wire. So pagka hinatak-hatak nyo, hindi pwede. Yan. So kukoberan lang natin talaga. Hindi na natin yung kagaya ng proseso na sa pag electrical tape. Hindi na kailangan, basta makuberan lang. Yan. Yan tayo. Kuberan lang natin. Kuberan lang natin. So hindi na natin to kailangan higpitan yung mga electrical tape. Basta makuberan. Kasi ang ano lang naman ito, ang current lang niya is below 300 milliamp. Kasi makikita nyo naman kanina, di ba? Tapos para di bubuka yan, dahil bumubuka yung electrical tape kasi mga maluwag, ano lang natin, lagyan natin ng electric ng cable tie. So cable tie natin. Yan, lagyan natin cable tie. Isang diskarte ito para pag nasa mga nag-electrical tape. Wala na kasi ang shrinkable tube, kaya yan na lang ginagamit ko. Yan, paraan ko, electrical tape. Tapos yan, tapos putulan natin ulit. Putulan natin yung electrical tape. Yan, natin. Tapos lagyan natin ito, kuberan natin ng electrical tape. Tapos lalagyan natin ulit ng cable tie dahil luluwag yan. Pag lumuwag yan, pag natanggal, pag dumikit dito sa chassis, dahil metal yan, wala na, short yan. Kahit naman mag short yan, hindi naman sasabog kasi napakalit ng current, pero masusunog. Ito, masusunog yung ating driver, backlight driver. Yan, okay na yan. Ngayon pwede na natin to siyang i-testing para sure na hindi siya magso-short. So pwede na natin siguro ibalik rin yung TV. So yung ganyan ka. So mahirapan tayo So ididikit ko lang muna siguro ito. So stay put lang muna kayo dyan at ididikit ko lang muna yung ating backlight driver. Ayan, na ilagay na natin yung ating backlight driver, no? So ito na siya, nakalagay na siya dito. So ang gagawin natin ngayon, titestingin natin. So itatayo lang natin siya na ganyan. So itayo tayo ng konti para makita talaga. So ito, o kaya stand lang natin ng ganyan. So kukuha tayo ng ganda-gandang anggulo. Yan ako na plato. Yan, so okay na siguro. Yan. Yan. So okay na yan. Naka ano na yan siya, naka-elevate. So ngayon isasaksak ko. Yun. So umilaw na. Ayan o, umilaw na. So malakas ang ilaw. So patayin ko. On ko. Yan, napakalakas o. Yan o.
So yan yung ating backlight. Yan, gumagana na yung ating ilaw. So patay natin ilaw. Yan. Diba? So naikukoveran niya na. So pwede na yan. Tapos wala pa siya masyadong konsumo kasi hindi pa tumilaw. Patayin ko, patay. On ko. Yan. So pwede na yan. Off na natin. So ito ay ikakabit ko lang dito. So meron na tayong mounting. Yan, meron na tayong mounting dyan. So yan na lang ikakabit natin. So stay put lang muna kayo dyan. So yan. So naiayos na natin yung TV, no. So ito na siya. Magana na. So meron na tayong ilaw. So medyo violet nga lang siya ng konti kasi yung kanyang ilaw ay hindi siya yung kulay daylight. Yan. So yung daylight na sinasabi ko na ilaw ay yung ganito. Ayan o. Ganyan yung kulay. Hindi siya ganyan. So pero okay na din. So ito yung kanyang plug-in. Yan. So may ilaw naman. Tapos yan. Skyward siya. So may mapapansin kayong wire dito. Ayan o. Ito yung wire. So parang positive at negative na, pero yan ay shorted lang na dalawa na yan. Pinag-isa ko lang sila. So ano nga ba yung purpose ko niyan? So yan ay connected sa chassis dito sa kanyang ayan o, sa kanyang body ground. So connect ko yan siya dyan. Tapos ang dumaan dito. Yan dito oh. Yan, dito siya na-connect. So bakit ko siya nilagyan ng ganyan? Meron siyang ganito na ground wire kasi yung kanyang chassis pagka ito yung hinahawakan ko nangingiliti ng konti. Pero wala namang problema. Yan. So ngayon hindi na siya nangingiliti. So pag hinawakan ko to, yan, yung kanyang yung kanyang pinaka holder. So yan nga pala, electric fan yan. Ayan o. Yan, housing ng electric fan na panlikod yan. Yan yung ginamit ko kasi siya lang yung may butas sa tornilyuhan. Yan. So yan, okay na. So itong ilaw na to malaki siya pero 9 watts lang yan. So mineasure ko yung kanyang current kanina. Sumabot lang siya ng 0.038 milliamps AC. So dito na yan siya mineasure. So mabot lang siya ng ilang watts, 9.0 watts, 9.038 watts. So maganda talaga yan. So maliwanag na yung natin. So pagpatayin ko ito, breaker sa outlet, yan, patayin ko, dilim. So meron na tayong ilaw. Ayan. So yun yung ilaw natin. Pero ito, iba din. Ayan. Ba, so okay naman yan. So itong ilaw na to, nung gagawin ko, so ito ikakabit ko pa din. Nasa gilid na lang siya dito para alalay kung sakaling madilim. Pwede ko siyang gamitin. So pero mostly ito na yung ilaw natin. So maraming salamat. So yun lang yung ating video para sa ngayong araw na ito. So kung meron ka natutunan sa video na to, mangyaring maaari bang ikaw ay mag-subscribe at mag-like ng ating video at i-share mo na rin para marami pang makakita ng video natin at matuto. Yan. So maraming salamat. Kita tayo ulit sa next video ni Josh Electrical Vlogs.